Awang-awa talaga ako. Naawa ko sa tatay ko noong 1986. Naawa din ako sa mga sunod-sunod na pangulo, kay ERAP, kay GMA. Gulo lang ang dulot nito. Kay GMA? Kay ERAP at kay GMA? Alang-alang tipaklo. Talaga ba? Naawa siya kay ERAP at kay GMA? Si GMA nga umamin pa yun ng daya sa halalan eh. Kriminal talaga yun eh. Isinama mo pa yung tatay mo. Isinama mo pa yung tatay mo sa listahan ng mga kriminal. Oh my God, what the hell are you doing, Amy? Nakakairita na lang si Amy. Naaawa daw siya. Pero sa kapatid niya, hindi siya naawa. Nung tinatawag na adik na nidigong yung kapatid niya, no comment siya, hindi siya naawa. Parang na yun, kwento yan ng mga matatanda na si Amy Marcos daw. Matagal nang nagsiselos kay BBM. Si Amy din, sinabi, kinidnap daw. Bobo naman ni Amy. Makarating sana. Napakalaking katangahan nun. Pag sinabi nyo kinidnap si PRRD or pag sinabi nyo na parang ginawa kay Apo Laki. Napakalaking katangahan nun, mga kotsero. Walang gagawa nun. Pag may gumawa nun, napakatanga niya. Si Amy Marcos. Diyos ko, Amy Marcos, ano nangyari sa'yo? Yan, panoorin natin itong interview ni Amy sandali. Very confident na buong suporta ng Waray sa alyansa para sa bawat Pilipinas. Oo naman. Oo. Ang mga Waray naman tumutulong. Ito nga lang, namumroblema ako. Medyo nabigla ako sa pangyayari na inaresto si Presidente Duterte. At hindi ako maniwala eh. Medyo nayanig ako masyado. Kawawa naman si Presidente Duterte. Wisit? So what is your reaction comment on that one? Sa mga pinatay ni Digong, hindi ka naawa, Amy? Anak ka ng tipaklo, huwag niyo iboboto tong bokong na to, ha? Sa mga pinatay ng war on drugs, wala kang awa? Hindi ka naawa? As a friend. As a friend. Well, ang akin kasi, hindi na tayo natuto. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Etong paulit-ulit ay walang pakinabang sa mga naghihirap sa bayan ang bangayan ng politika. Parang naging siklo na tayo na ganito. Gumanda ba ang buhay natin dahil sa pamumulitika? Umasenso ba ang ating bansa? Hindi na tayo natuto. So, sa lahat ng nakakahiyang yugto sa ating politika, gantihan ng gantihan, awayan ng awayan. Ito si Amy, you're missing the point, Amy. Nililigaw mo yung taong bayan dito sa statement mo nito eh. This is not about, wala naman bangayan dito eh. This is long overdue. Matagal na nga dapat nangyari to. Matagal na dapat nangyari itong pag-aresto. This is long overdue. Nung panahon na walang warrant of arrest, sinasabi nyo, wala namang warrant of arrest so walang kasalanan. O ngayon may warrant of arrest, ibig sabihin may kasalanan. Tapos ngayon mag-iiyaka kayo, sasabihin nyo bigla, bangayan lang ng politika to, etc., etc. Paano nga yung 30,000 na pinatay sa war on drugs? Hindi lang yan. Paano pati yung mga tao na gustong mag-reveal, gustong maglabas ng impormasyon tungkol sa war on drugs tapos pinatay ng mga pulis? Hindi natin alam. Baka may ganyan. Di ba ganyan yung nangyari sa PCSO? Yung ni-reveal si Barayuga, kaya pinatay si Barayuga dahil magre-reveal siya ng reward system ng war on drugs. Nakaka-insulto sa katalinuhan ng Pilipino itong mga pinagsasabi ni Amy. Yumaman ba? Nabusog ba? Sumaya ba ang taong bayan? Yun na lamang ang tanong ko. Awang-awa talaga ako. Naawa ko sa tatay ko noong 1986. Naawa din ako sa mga sunod-sunod na pangulo, kay ERAP, kay GMA. Gulo lang ang dulot nito. Kay ERAP at kay GMA? Alang-alang tipaklo. Talaga ba? Naawa siya kay ERAP at kay GMA? Si GMA nga umamin pa yun ng daya sa halalan eh. Kriminal talaga yun eh. Isinama mo pa yung tatay mo. Isinama mo pa yung tatay mo sa listahan ng mga kriminal. Oh my God, what the hell are you doing, Amy? Tayo natuto. Paulit-ulit na lang tayo. May plano ka nang bisitahin si Pasilon? Tignan natin kasi mukhang wala namang pinapapasok. Ang akin lang emotionally. Talagang awang-awa ako sobra. Anong initial reaction mo? Did you cry? Sorry? Naiyak ka ba? Well, nagulat ako. Nandun ako papunta ako sa Palumpo na nabalitaan ko na hininto. Oo. Awang-awa nga ako. Paano niyo po nalaman? Kasi matanda na, di ba? Parang
sa tatay ko, nung nangyari, ganun din, nakakaawa din. May nag-inform sa inyo or to text? Text, oh. Pinapareho niya sa tatay niya si Digong. Kayo, mga media. Anong panawagan mo sa Malacanang? Wala pa siguro. Ma'am, ano na yung masasabi mo na walang actual na warrant of arrest na isinip? Di pa ako makapag-comment, di pa ako nauwi sa Manila para malaman ng facts. Ang akin lang talagang hindi ako makapaniwala at awang-awa talaga ako at parang nagre-replay sa utak ko yung nangyari sa ibang Pangulo. Kung sabi, war against Kwan daw yung related. Hindi ko alam. Yun lang nabasa natin. Gusto ko makita yung warrant of arrest. Meron pinadala sa akin pero hindi ko alam kung authentic o hindi. Yung warrant? Kasi rin, I don't know. I'm not sure if it's real. Lamang naman mga Ayun ang fake drama news nila na yun. ngayon. May kayo So, ayaw ba? mag-comment until such time as I'm able to be updated on the actual situation. In the meantime, nawa talaga ako. Nakakairita ka na lang, Amy. Nakakairita na lang si Amy. Naaawa daw siya. Pero sa kapatid niya, hindi siya naawa. Nung nung tinatawag na addict na ni Digong yung kapatid niya, no comment siya, hindi siya naawa. Parang na yun, kwento yan ng mga matatanda na si Amy Marcos daw, matagal nang nagsiselos kay BBM. Noon pa man. Kasi si BBM kasi from maski nung kabataan nila is being groomed to be the next president of the Philippines. Kaya eto kwento matanda lang naman to. Kwento lang sa akin to ng mga loyalista na matatanda. Na ganoon. Kaya ngayon nagsiselos siya. Noon pa man daw nagsiselos na siya si Amy. Pero again, kwento lang 'yun ha. Kwento lang 'yun. Hindi 'yun fact. So kwento lang sa akin to ng mga matatanda. So bata pa lang daw sila nagsiselos na si Amy kay PBBM. And dahil nga si Presidente Bongbong, siya yung ginugroom na maging next president ng Pilipinas. In fact, makikita nyo yun doon sa movie na Martyr or Murderer. Di ba? Parang parang doon merong linya, merong part doon na sinabi ni Amy na sinabi daw sa kanya ni Presidente, ni Apo Lakay, na sana naging lalaki ka na lang para siya daw yung ginroom na maging presidente. Nung narinig ko yun, parang, okay, kailangan ba sabihin yun? Kasi, di ba? Parang, naiinggit ka? Is it inggit ba yun? Dahil hindi ikaw yung naging lalaki at hindi ka ginroom, maging presidente, etc. etc. Pero hindi ko pinansin at the time. Sabi ko, hindi, baka lang yun. Reaction lang ng emotional na anak, what have you. Pero ngayon mukhang may katotohanan na si Amy ay may inggit talaga kay BBM. Especially now na dito sa mga batikos laban sa kapatid niya, never siya nag-react. Hindi niya pinagtanggol, parang hindi niya kapatid, di ba? Hindi niya pinagtanggol Parang hindi niya kapatid. Nakakagulat. Ay, nako. So, again, di natin alam kung ano ba talagang nangyayari dyan sa utak ng mga yan. Pero, most probably, meron ng inggit or may selos na nagaganap.